Mga sangay ng biology. Ang biology ay isang magkakaibang larangan ng pag-aaral na sumasaklaw sa iba't ibang sangay. Bawat isa ay tumutuon sa mga partikular na aspeto ng mga buhay na organismo. Ang mga pangunahing sangay ng biology ay kinabibilangan ng ang botanya ay nakatuon sa pag-aaral ng mga halaman, kabilang ang kanilang istruktura, paglaki, pagpaparami, metabolismo, at pag-uri. Ang zoology naman ay sinisiyasat ang istruktura, pag-uugali, pisyolohiya, pag-uuri, at ebolusyon ng mga hayop. Ang pag-aaral ng zoology, ang sangay ng biology na nakatuon sa siyentipikong pag-aaral ng mga hayop, ay mahalaga sa ilang kadahilanan. Pag-unawa sa biodiversity. Ang zoology ay nag-aambag sa ating pag-unawa sa malawak na pagkakaiba-iba ng buhay ng mga hayop sa Earth. Ang kaalamang ito ay mahalaga para sa mga pagsisikap sa pag-iingat at para sa pagpapanatili. Samantala ang microbiology ay sinusuri ang mga microorganism tulad ng bakterya, virus, fungi, at protozoa, pati na rin ang kanilang pakikipag-ugnayan sa ibang mga buhay na organismo. Ang pag-aaral ng microbiology ay kailangan para sa pagsusulong ng medikal na agham, pagprotekta sa kalusugan ng publiko, pagtiyak sa kaligtasan ng pagkain, pagtugon sa mga hamon sa kapaligiran, at paghimok ng pagbabago sa iba't ibang industriya. Habang ang genetics ay pinag-aaralan ang mga prinsipyo ng pagmamana at pagkakaiba-iba ng mga katangian sa mga buhay na organismo. Kasama ang molecular genetics, population genetics, at genomics. Ang pag-aaral ng genetika ay napakahalaga para sa pag-unawa sa pamana, pagsulong ng medikal na agham, pagkakaroon ng mga insight sa ebolusyon, pagpapagana ng biotechnological application, pagpersonalize ng gamot, pagpapabuti ng agrikultura, pag-aambag sa forensic science. Ang ecology naman ay pinag-aralang tuklasin ang mga ugnayan sa pagitan ng mga buhay na organismo at kanilang kapaligiran, kabilang ang mga pakikipag-ugnayan sa loob ng mga ekosistem, populasyon, at komunidad. Mahalaga ang pag-aaral na ito dahil sa mga dahilang ito, pag-unawa sa mga relasyon sa pagitan ng mga organismo at kanilang kapaligiran. Pagbibigay alam sa mga pagsisikap sa pag-iingat at pamamahala sa mga ekosistem ng mapanatili. Pagtugon sa mga hamon sa kapaligiran at pagpapagaan sa mga epekto ng tao. Ang anatomy ay nakatuon sa istruktura ng mga organismo, kabilang ang pagsasaayos ng mga tissue, organo, at mga sistema. Ang physiology ay sinisiyasat ang mga function ng mga buhay na organismo at ang kanilang mga bahagi, kabilang ang mga proseso ng cellular, organ system, at kung paano tumutugon ang mga organismo sa kanilang kapaligiran. Ang kahalagahan ng pag-aaral ng physiology ay umaabot sa iba't ibang disiplina, mula sa medisina hanggang sa sports science, pharmacology, at higit pa. Ito ay pundasyon sa ating pag-unawa sa mga proseso ng buhay, at may malawak na aplikasyon sa pagtataguyod ng kalusugan. Ang evolutionary biology ay sinusuri ang mga prosesong nagtutulak sa pagkakaiba-iba, at pag-aangkop ng mga buhay na organismo sa paglipas ng panahon na may pagtuon sa natural na pagpili at karaniwang ninuno. Samantala ang cell biology naman ay pinag-aaralan ang istruktura at paggana ng mga selula, ang mga pangunahing unit ng buhay. Ang pag-aaral ng cell biology ay mahalaga para sa paglutas ng mga misteryo ng buhay, pagsulong ng medikal na agham, pag-aambag sa biotechnological application, at pagtugon sa iba't ibang hamon sa kalusugan, genetika, at kapaligiran. Ang biochem naman sinasaliksik ang mga kemikal na proseso at sangkap na nangyayari sa loob ng mga buhay na organismo. Ang molecular biology naman ay nakatuon sa pag-aaral ng mga biolohikal na molekula, kabilang ang DNA, RNA, mga protina, at ang kanilang mga pakikipag-ugnayan.
Ang kahalagahan ng pag-aaral ng molecular biology ay nakasalalay sa mga kontribusyon nito sa pangunahing biolohikal na pag-unawa, mga pagsulong sa medikal, biotechnological na aplikasyon, pagsubaybay sa kapaligiran, at iba't ibang larangan na nakakaapekto sa... Ang biotechnology naman ay naglalapat ng mga biolohikal na prinsipyo upang bumuo ng mga teknolohiya at kasangkapan para sa iba't ibang aplikasyon, gaya ng medisina, agrikultura, at industriya. Ang immunology naman ay pinag-aaralan ang immune system at ang mga tugon nito sa mga pathogen, pati na rin ang pagbuo ng mga bakuna at immunotherapies. Habang ang neuroscience ay sinisiyasat ang istruktura at paggana ng nervous system, kabilang ang utak at peripheral nervous system. Ang pag-aaral ng neuroscience ay mahalaga para sa paglutas ng mga misteryo ng utak at sistema ng nerbiyos na humahantong sa mga pagsulong sa medisina, kalusugan ng isip, teknolohiya, at ang ating pangkalahatang pag-unawa sa katalinuhan at pag-uugali ng tao. Marine biology naman ay sinusuri ang mga marine organism at ang kanilang ecosystem, kabilang ang oceanography at aquatic biology. Maraming salamat sa panonood, sana ay may natutunan kayo, pero bago ang lahat pwede bang paki-subscribe para naman ma-encourage ako sa paggawa ng iba pang educational videos. Salamat!